Okay, hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. Welcome back again to my channel. Ito kay Gasklin tayo manonood mga pari. Haunted Church sa Mindanao. Sa isang abandonadong komunidad sa Mindanao, matatagpuan ang isang lumang simbahan na nababalot daw ng kababalaghan. Hulto edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, paasa, apparition. Merong lapida dito. Mga tumutunog sa taas. Taong 1950s nang itinayo ang simbahang ito. Isa ito sa natitirang estruktura ng dating ospital sa loob ng abandonadong pabrika ng Surigao. Ayon sa mga taga dito, katabi daw ito ng morgue dati, kaya marami daw nagpapakita. Paggabi, isa na dito ang Ang creepy ng morgue. multo daw ng nurse na nangunguha ng pasyente. Maraming haka-haka tungkol sa Creepy ng multo ng nurse. lugar na to, kaya pinuntahan ko para malaman kung totoo. Para siyang tumatakbo papunta sa likod. Hindi siya stable. Medyo malayo ang lokasyon sa sentro, kaya agad kaming nagtungo. Ilang oras din kami nagbiyahe, kaya inabot na kami ng gabi. Kinausap namin agad ang kapitan at isang nagtatrabaho dati sa abandonadong pabrika para makumpirma kung totoo nga ba ang istorya. Naay ospital dati, Kap? Ano yan? Ang sa likod niya, hospital, pero nag-binaba namang building. Pero dati daw, dami Oo. Saan yan? Saan sa Mindanao yan? nagparamdam. Lahat naman yan sa Pikok. Kahit ka nga maglakad ka dyan galing sa gate nila, papunta sa hospital. Dagan lagi daw sige gano ka basta diha daw i-admit mamatay pati ako lolo di agad namatay. Hadlok na diha. Kaya na yung mga kasama ko, may nakikita ko, hindi ko nakikita. Kasi may dala-dala siyang Glana. pinakita niya sa akin, tingnan mo, bumubula yung anak ko. Ingat tayo, Kung sa mali, tao, sa mali. Hindi, dili ni tao, ang atong wandering. Hindi lang ito basta kwento dahil ang kapitan at isa sa kasama kong anak ng dating vice-presidente ng kumpanyang to nakaranas ng paramdam dito. At ayon sa isang manggagawa ng pabrika, ako si GC Daig, nagpuyo ko sa Pico. Nagtrabaho ko atong 1989. Lifetime nga mugawas ng diya ang babae. Murubing na, nurse na siya. Tao, mutipon yun na siya sa tao. Manginjeksyon ng pasyente. Mo nangingon ng doktor, nga inyong pasyente ayaw ninyo tulugi. Bantay yun na ninyo. Kaya kung inyo nang tulugan, wala na ninyong pasyente pagkaugma. Pagkakumana na, patay na dayon. halos tugma lahat ng sinabi nila sa nakuha naming ebidensya sa unang araw ng aming pagpunta. Kaya kahit medyo delikado, susubukan kong ikutin to na mag-isa para malaman kung magtutugma ang makukuha kong sagot sa mga sinasabi nila. So guys, nandito na ngayon tayo sa location. Yung simbahan, dito pa siya sa taas. Medyo creepy dito kasi napapalibutan siya ng mga puno. So time check ngayon, oras is 10:52. So mag-aalas 11 na. Ngayon, check natin. Tingnan natin kung anong meron dito sa loob. Umakyat na ako para makita ito ng malapitan, pero kailangan magdahan-dahan dahil may kadulasan at baka may ahas akong matapakan. Tandahan lang tayo kasi yung gilid kasi nito, yan puro na siya damo. So baka papalibutan na rin to ng iba't ibang klaseng ahas. At pagdating sa taas, itong bumungad sa akin. Isang lumang simbahan na unti-unti nang nilalamon ng kagubatan. Oh my God. Magsisimula na dapat ako maglibot nang may bigla akong nakitang kakaiba sa may pintuan banda. So dito, gagi may lapida guys. Merong lapida dito. Magtataka ka talaga dahil sa harap mismo iniwan ang lapida. At habang tinitingnan ko ito, iba't ibang tunog din ang naririnig ko dito. What the heck?
Yung mga tumutunog sa taas. Ano? You save Lord to reward with eternal life. Ito po yung pangalan niya. March. Oh my God. Lapid ang aga. Meron nakalibing dyan. Ay, so, maliit lang siya. Creepy naman yan, may nakalibing pa dyan sa simbahan. Ano yun? Bigla akong napatigil dahil meron akong naaninag na parang anino sa likod banda. Tayo ng balahibo ko. Oh my God. Lalanan tayo ng balahibo ko, guys. Tayo ng balahibo ko. Oh my God. Tayo ng balahibo ko. Oh my God. Meron akong narinig na tunog galing sa loob. Hindi ko alam kung rinig dito sa mikropono. Pero parang may naglalagari dito sa loob. Hindi nawawala yung kilabot ko, guys. Sobrang taas. Ikutin muna natin tong labas. Tapos check natin kung anong meron sa loob. Pero yung isang problema ko dito, nakakandado yung pintuan. Hindi ko alam kung makakapasok tayo. Nakakandado na rin ang pintuan dito. Kaya sinubukan ko mag-ikot kung merong ibang pwedeng madaanan. Tao po. Tiyanggal. May mga naririnig din akong yapak na nanggagaling sa mga damo. Pero hindi ako sigurado kung ano ito. Apak. Pero yung kinakabahan ako, hindi ko sure kung paranormal yun or hayop. Kasi kung makikita nyo dito, puro na siya matataas na halaman. So hindi ko sure paano natin mapapasok to. Pero meron ditong dalawang side. So dito sa right, medyo matataas na rin yung halaman. Tapos meron din dito sa left. Check natin dito sa left. Tingnan natin kung meron tayong mahanap na daan. Papunta na dapat ako sa gilid banda nang may bigla akong makitang kakaibang simbolo na nakalagay sa kanilang maliit na bisara. Hindi ko sure kung makikita dito pero merong in-erase na Ano yan? Illuminati? star. Hindi ko alam kung Illuminati yan, di ba? bakit may ganyan dito. Kasi yung symbol na yan, it's either Star of David or yung isa, yung maitim na meaning. Hinayaan ko lang to at nagpatuloy lang sa paglilibot at sa gilid banda, unti-unti nang nagiging masukal ang Creepy ng Illuminati. daanan at Siguro may nag-oorasyon dyan. napapalibutan na ito ng mga ligaw na damo. Daming mga puno. Papalibutan na siya ng mga punong malalaki. Tapos ang creepy dun papunta sa likod, guys. So check natin dito. Tingnan natin kung may daanan. Hindi nawawala yung kilabot. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti na ring dumadami ang mga tunog na naririnig ko. Kaya binilisan ko na agad ang paglilibot. Dito tayo ngayon sa left side, guys. Check natin kung meron tayong madadaanan dito. Pero dandahan lang tayo kasi yan, puro na yan damo. Dito sa likod banda may nakita kong uwang na pwede ako magkasya. Kaya sinubukan kong pasukin para makita anong meron dito. At pagpasok sa loob, ito ang bumungad sa akin. Oh my God. Sira-sira na Creepy. yung bandang likuran sa may Parang simbahang lubog. altar. Malapit dito kay Jesus Christ. Pero yung rebulto niya, nandun pa rin. Intact pa rin yung rebulto ni Jesus Christ. Yung simbahan, giba-giba na siya. Pero ito, wala pang sira. Buong-buo pa rin siya, guys. Yun niya, yung likod niya, wasak na. Pero yan, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Kahit yung mga semento niya, warak na. Kaya nga oh. Pudpud na yung Luma na kasi yung simbahan. iba. Tapos dito meron pang parang symbol ata o sign na nandito lang sa gilid, guys. Tapos yung mga kahoy na ginamit, yan, unti-unti na rin ang agnas. Halos lahat ng parte nagsibagsakan na dito. Bulok na ang mga kahoy na ginamit, wasak na ang ibang yero, putol ang mga kable ng kuryente, at unti-unti nang pumapasok ang mga damo. At habang naglilibot dito, meron akong narinig na mga yabag sa likod banda. So, tapos dito, Hindi ito masyadong rinig ng mikropono, pero malapit ito kung saan ang morgue dati. tiyanggal. Wala lang tayo ng balahibo. Yung mga apak siya ako naririnig. Dire-diretso lang ako at hinayaan lang to, pero nung papunta na ako sa may palikuran nila, Sa right side, ito yung toilet nila. Yun oh, ang creepy oh. Ay! Ito yung toilet nila. Para siyang boses.
Creepy. Kaya nagmadali na ako dahil hindi ako sigurado kung ano makakasalubong ko dito. So yun guys, dito kasi sa right side, nandito yung banyo. So sira-sira na rin siya. Medyo delikado na lumapit dyan. Tapos ito, yung kisame dito sa baba, tanggal na rin siya. Bilisan lang natin kasi baka anytime pwede itong bumagsak. Nakakalungkot at nakakapanghinayang makita ang sitwasyon nito ngayon. At dahil matagal na itong inabandona at gawa pa sa kahoy ang mga parte, mabilis itong nabulok lalo't lagi itong nababasa pag umuulan at pag may dadaang bagyo. Puro kahoy yung ginamit pero warak-warak na rin guys. Yung iba inaanay na, yung iba natatambakan Creepy na simbahan na yan. na ng alikabok. Tapos dito, Saan sa Mindanao yan? meron pang altar ni Mama Mary guys. Yun oh. May bulaklak pa. Siguro may pupunta pa dyan. May nag-aalay. Ito meron pang titirang mga upuan. Ito medyo okay pa. Palabas na sana ako nang may bigla akong marinig na tumakbo. Okay pa to. Uy. Ayo. Habang tumatagal palapit ng palapit ang tunog kung saan ako nakapwesto. Para siyang tumatakbo papunta sa likod. Kaking lala. Kaya nagmadali na ako para maumpisa na ang investigasyon ko dito dahil hindi nawawala ang kilabot ko pero mas lumala ito sa sunod kong nakitang rebulto. Feeling ko kasi parang may nakatingin dun sa gubat eh. Yan yung balayibo hindi tumitigil sa Creepy naman dyan sa pinuntahan ni Jasklin. patayo guys. Bilisan na natin. Bago natin puntahan ng ibang parte, gusto ko sagutin ang mga tanong kung saan kami kumukuha ng funds para makapag-explore. Okay lang yung crypto yung ini-endorse kaysa sa sugal. Tama ba ako? Tama. Kasi yung crypto, pwede mong pagkakitaan yung crypto kaysa yung sugal, mahirap yung sugal. At least yung crypto, parang business yan Samahan niyo akong igutin ko. So yan dito guys. Medyo okay pa dito. Tapos dito naman sa kabila. Ganun din. Sira-sira na rin. Medyo mabigat lang. Hindi ko alam bakit. Pero try natin mag-investigate kung meron tayong masasagap dito. Kasi yung kwento dito, meron daw silang nakitang anino dito. Malapit kasi to sa ospital. Tapos dito daw sa yung likod na bahagi na yan, dyan daw dati yung morgue. Kaya siguro iba rin yung vibe dito. Dapat medyo magaan yung feeling dito kasi simbahan to. Pero sabi nga nila, yung simbahan daw, mas maraming nagsistay daw na spirit doon. Hindi ko sure kung bakit, pero maraming nagsasabi ng ganon. Siguro dahil Habang papalapit ang kaluskos na naririnig ko, meron ako natagpo ang rebulto na mas lalong Parang multo. Hey. nagpatayo sa aking balahibo. OMG. Parang parehas din siya sa simbahan dun sa Thailand. Dun kung saan may nakita akong kumantong. Dito guys, yung rebulto, walang ulo. Parehas na parehas dun sa Thailand na simbahan na pinuntahan ko. Yung Jesus Christ dun, tinanggalan din nila ng ulo. Kaya sinubukan ko agad sa EMF ko Ang creepy naman nun. Kawawa naman din yung rebulto ni Papa Jesus dun. kung mayroong masasagap dito at kakaon ko pa lang, ito agad ang nangyari. Yan guys, kaka-turn on lang natin. So check natin dito kung meron. Ayan, naka-on na siya guys. Parang may bumato. Bigla itong umilaw nang may tumunog sa bubong. What the heck? Wala, pumitik. Ayun o. Dito ako nagtaka dahil matagal nang walang kuryente ang pabrika. Kaging lalanan tayo ng balahibo. Pumipitik siya. Kaya tinawag ko agad ang aking mga kasama dahil mahirap mag-imbestiga dito mag-isa. Lalo't hindi ako sigurado sa makakasalubong ko dito. So yun guys, dito na tayo sa harapan. So kung na-appreciate yung mga ganitong content guys, please do subscribe para marami pa tayong mapuntang spots gaya nito.
Sinet up na namin agad Ayun na, magpa-paranormal na siya. ang mga gamit at camera at unang tanong pa lang, ito agad ang nangyari. Spirito ka ba o elemento? Kung elemento, 2 beses. Kung espirito, 1. Spirito ka o elemento? My God. Spirito. Spirito. Tama kasi simbahan to eh. Simbahan. Hindi malabong meron ngang espiritu dito dahil ospital at morgue ang katabing gusali nito dati. At hindi lang ako ang nakakaramdam ng kilabot dito ngayon, kundi pati na rin ang mga kasama ko. Question. Grabing goosebumps. Dala no. Tinan niyo. 2 kamay na. Tinanong namin kung marami sila kung magtutugma ang sagot sa mga sinasabi ng lokal dito. Daghan mo dire, kung daghan mo, 1 ka beses, kung gamay ra mo, 2. Marami? Marami. Oh my God. Tugma ang sagot nito at sa sumunod na tanong, bigla kaming may narinig na tunog galing sa bubong. Pwede ba namin malaman kung may bata dito ngayon? Pwede na mo mabawaan kung naibata dire. Ano yun? Sumagot ito pagkatapos Wala na, gano'n tumunog yung bell. naming may narinig sa taas. Ibig sabihin, papalapit na sila sa amin. Kaya nagtanong agad kami kung pwede silang kausapin Di ba pag tumutunog yung bell na yun, yung rim, merong talagang tao. sa EVP at Spirit Box para makakuha ng mas klarong sagot. Pwede ba namin kayong kausapin sa Spirit Box tsaka sa EVP? Pwede ka na mastoryaw sa spirit box o sa EVP. So kung oo, patunogin mo 1 beses. Kung hindi, 2. Kung oo, 1 ka bell. Kung dili, 2. Oh my God. Oo daw, girls. Hindi. Hindi? Dito kami nagtaka dahil halos parehas ang sagot nito nung nag-imbestiga kami sa katabing admin building. Feeling ko marami sumasagot eh. Bakit ayaw niyo pong kausapin kayo? Anong dili mo gusto istoryahon ka namo? Nabulabog ba kayo namin dito? Nabulabog ba ka namo? Guys, narinig niyo yung drum may sumitsit. May narinig si Ken na sumitsit sa likod kung saan ang morgue dati at maya-maya lang. Walang joke. Yes? Hindi Grabe, active yung bell niya. ata sila natuwa sa aming presensya dito dahil sa sumunod na tanong. Gusto lang po namin makipag-usap. Ulitin ko po, pwede ba namin kayong kausapin sa EVP tsaka sa Spirit Box? Gusto lang may makigstorya. Pwede ba may makigstorya sa inyo sa EVP o sa spirit box? Kung oo, 1 beses. Kung hindi, 2. Kung oo, 1 ka bell. Kung dili, 2 ka bell. Hindi No po. talaga. Parehas pa rin ang sagot nito nung unang nag-imbestiga kami sa katabing building dito. Ibig sabihin, sila pa rin ang kausap namin. Kaya sinubukan ko ulit, baka sakaling nagkataon lang ito. Pwede ba kami mag-alay sa'yo para makipag-usap kami? Pwede ba may mag-alay sa inyo para mastorya ka namo? Kung oo, 1 beses. Kung hindi, 2. Kung oo, 1 ka bell. Kung dili, 2 ka bell. Hindi daw. Ayaw talaga. Ayaw talaga nila kami dito, pero sa huling pagkakataon, sinubukan namin pakiusapan kung pwede kaming payagan, pero hindi na sila natuwa sa aming kakulitan dahil habang nagtatanong kami dito, meron kaming napansing kakaiba sa isa naming kasama. Gusto kasi malaman kung ilan sila eh. Gusto niyo po bang mag-alay kami ng dasal? Gusto ba mo ampuan ka namo or kamo? Kung oo, 1 ka bell. Kung dili, 2 ka bell. Ayan, nagkaano na sila, may kausap na sila. Parang ayaw talaga nila. Ayun na magkapag-usap. Kasi parehas din yung sagot dito sa kabila eh. Oo. Di ba? Oo. Ayaw nilang lahat. So kayo po ba yung nagpapatunog ng mga bubong kanina dito? Kamo ba to nagpatingog sa mga atop ganina? Dire? Hindi na ito muling sumagot, pero nung may napansin ako sa mukha ng kasama ko, Hindi na siya sumagot oh. Kung sinabi nila ayaw nila makipag-usap.
Gagi nangyari sa ano mo? Ba't may dugo? Ano? Legit. Isa ito sa kinakaba ko kaya medyo nag-aalinlangan ako magsama ng mga subscribers sa mga abandonado dahil hindi ako sigurado sa makakasalubong sa mga lugar na pinupuntahan ko. Oo. Nakikambras. Nakikambras. Saan? Dire. Gano'n? Ano? Gagi. Meron siyang quiz. ano, dugo. Kagi ko yung sa akin na. Anong nangyari dyan? Hindi yan joke. Hindi yung joke. What Hindi the ko heck? makita. Kayo po ba yung may gawa nito sa kasama namin? Nung ginawa sa kanya, kinalmot? Amo ba ang nagbuhat ani sa ko sa among kauban? Wala sila nga. Pinatunog nito ng isang beses. Ibig sabihin, sila ang may gawa nito. Kagi ko yung kinikilabutan na ako. What the heck? So pwede ba namin kayong kausapin para... Kaya pala sumakit yung left ko. Oh my God. So, di ba ka na mo istoryan or kamo Para malaman po namin bakit niyo po ito ginawa? para makabalo mi nga nung gibuhat ninyo ni? Kahit sa spirit box lang. No, Chris. Ayaw? Ayaw, dalawa. The heck? Okay, kahit sa Mag-spirit box na sila oh. voice recorder, pwede ba namin kayong kausapin? Sa voice recorder, pwede ba ka na mo istoryahon or kamo? Hindi talaga sumasagot. Kahit anong pilit namin, ayaw nito pumayag sa EVP at sa spirit box. Gusto lang po namin kumpirmahin. Pwede ba namin kayong kausapin? Ayaw Nagno. talaga. This time tinanong ko na para makasigurado kung ayaw talaga nila kami dito. Gusto niyo po ba kami dito or ayaw niyo? Gusto ba ninyo na ami dire tanan or dili mo? Ayaw nila. Sumasagot sa deadbill. Oo. One lang eh. One lang, no? Kuman lang. Ayaw doon. Ayaw. Dalawa oh. Kumpirmado na ayaw nila kami dito pero para mas makasigurado, tinanong ko kung pwede nilang pailawin ang iba pang gamit at maya-maya lang. Pwede niyo po bang patunugin yung ibang gamit? Pwede ba ninyo patunogin tong uban gamit? Patingo ng uban gamit? Ala, gumalaw. Ano ninyo? No. No. Pinailaw nito ang tatsulok at pinatunog ang dead bell kaya nag-decide na akong tapusin ang pag-imbestiga bago pa may mangyaring hindi kaaya-aya sa aking mga kasama. Ako na. Dito rin. No? Kasi hindi pwedeng nagkataon lang kasi parehas yung sagot eh. Alis na po kami. Maraming salamat po sa pag-communicate. Sige, alis na daw kayo. Hindi po kayo namin pinapahintulutan na sundan kami. Maraming salamat po. Okay, kakat ko na to guys. Kasi wala na silang gagawin dito. Tapos na to eh. Sa lahat na nagustuhan tong video natin kay Gas Clint, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And marami pa tayo panunuorin mga pre. Patagal pa tayo rito. Diyan lang kayo. Bye-bye. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw.